Sa gitna ng tumitinding tensyon sa mundo, may isang bansang tahimik ngunit kritikal na nakapwesto sa sentro ng pinakamalaking tunggalian ng 21st century. Hindi ito isang superpower. Hindi rin ito ang pinakamayaman. Ngunit para sa dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa planeta, ang Amerika at China, napakahalaga nito. Ang bansang ito ay ang Pilipinas. Sa unang tingin, ang Pilipinas ay tila isa lamang maliit na piyesa sa napakalaking chessboard ng mundo. Ngunit kapag sinuri natin ng mas malalim, makikita natin ang isang nakakagulat na katotohanan. Hindi kayang isang tabi ng Amerika ang Pilipinas. At hindi rin ito kayang ipagsawalang bahala ng China. Ngunit, bakit? Bakit sa tuwing umiinit ang banggaan ng Amerika at China, laging naiipit ang Pilipinas? Bakit tila pareho nilang nililigawan ang bansa pero pareho ring inilalagay sa panganib? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaanyahan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Kung titingnan ang mapa ng mundo, mapapansin mo agad ang lokasyon ng Pilipinas. Nasa gitna ito ng Indo-Pacific region, ang pinakamahalagang ruta ng kalakalan at daanan ng mga barkong pandigma ng modernong panahon. Sa hilaga, naroon ang Taiwan. Sa kanluran, ang South China Sea. Sa timog, ang daan patungong Southeast Asia. At sa silangan, ang malawak na karagatang Pasipiko. Sa madaling salita, ang Pilipinas ang pintuan o gateway ng Asya. Para sa Amerika, ito ay napakahalaga. Sa loob ng mahigit isang siglo, naging malalim ang ugnayan ng Amerika at Pilipinas sa larangan ng militar, politika at kultura. Ngunit, higit pa sa kasaysayan, may mas malaking dahilan kung bakit kailangan ng Amerika ang Pilipinas ngayon. Ang tunay na laban ng Amerika ay hindi lang tungkol sa teritoryo. Ito ay laban para sa impluwensya at seguridad. Habang mabilis na lumalakas ang China, ang Amerika ay naghahanap ng paraan upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa Asya. At dito pumapasok ang Pilipinas. Sa pamamagitan ng mga kasunduan tulad ng Mutual Defense Treaty at EDCA, nagkakaroon ang Amerika ng access sa mga strategic locations sa Pilipinas. Hindi para sakupin ang bansa, kundi para makita, marinig at maramdaman ang bawat galaw ng China sa rehiyon. Sa madaling salita, ang Pilipinas ang mata at tainga ng Amerika sa South China Sea. At kung sakali mong magkaroon ng krisis sa Taiwan, ang Pilipinas ang magiging isa sa pinakamahalagang ruta at suporta ng Amerika. Ngunit, hindi lang ito tungkol sa armas at base militar. Para sa Amerika, mahalaga rin ang Pilipinas bilang isang demokratikong kaalyado. Isang bansa na maaaring magsilbing simbolo na ang impluwensya ng Amerika ay hindi nawawala sa Asya. Ngayon, kung ang Amerika ay nakatuon sa impluwensya at seguridad, ano naman ang pakay ng China? Para sa China, ang Pilipinas ay hindi lang basta kapitbahay. Isa itong hadlang at higit sa lahat, isang imbakan ng kayamanan. Una, ang West Philippine Sea. Hindi lang ito tungkol sa mga isla. Ito ay tungkol sa kung ano ang nasa ilalim nito.
Pinaniniwala ang mayroong bilyong-bilyong bariles ng langis at trilyong cubic feet ng natural gas sa ilalim ng West Philippine Sea. Para sa isang mabilis na lumalagong higante tulad ng China, ang enerhiyang ito ay parang dugo na nagpapatakbo sa kanilang ekonomiya. Ngunit may isa pang mas tahimik pero napakahalagang dahilan: ang nickel. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay isa sa mga nangungunang producer ng nickel sa buong mundo? At ang nickel ang pangunahing sangkap sa paggawa ng mga baterya para sa electric vehicles o EVs. Sa kasalukuyan, ang China ang nangunguna sa mundo sa paggawa ng EVs at kailangan nila ang mineral na ito para mapanatili ang kanilang dominasyon sa teknolohiyang ito. Sa madaling salita, ang mga bundok at dagat ng Pilipinas ang nagbibigay ng enerhiya at hilaw na materyales para sa ambisyon ng China na maging numero 1 superpower sa mundo. Dagdag pa rito, ang Pilipinas ay mahalagang bahagi ng ASEAN. Kung makuha ng China ang tiwala o kontrol sa Pilipinas, mas lalakas ang kanilang boses hindi lamang sa bansa, kundi sa buong Southeast Asia. Kaya habang ang Amerika ay muling nagpapalakas ng presensya sa Asia sa pamamagitan ng mga military alliances, ang China ay pumapasok naman sa ibang paraan. Sa pamamagitan ng pag-secure ng mga resources, malalaking investments at infrastructure projects. Isang tahimik ngunit epektibong paraan ng pagpapalawak ng kanilang kapangyarihan sa rehiyon. Dalawang magkaibang estilo ng pag-abo sa kapangyarihan at isang bansa na naiipit sa banggaan ng dalawang higante. Ngayon, narito ang mas malaking tanong na kailangang sagutin. Kung kailangan tayo ng Amerika at China, ano naman ang kailangan ng Pilipinas? Sa loob ng maraming dekada, madalas ituring ang Pilipinas bilang tagasunod lamang, hindi bilang strategist. Ngunit ngayon, nagbabago na ang ihip ng hangin. Ang pagiging nasa sentro ng Amerika at China ay hindi lang isang panganib. Ito ay isa ring pambihirang oportunidad. May pagkakataon ang Pilipinas na gamitin ang estratehikong posisyon nito upang palakasin ang sariling ekonomiya, seguridad at impluwensya. Hindi sa pamamagitan ng pagpili ng panig, kundi sa pamamagitan ng matalinong diplomasya at balanseng pakikipag-ugnayan. Ngunit may kapalit ang bawat oportunidad. Dahil sa bawat benepisyo, may kaakibat na panganib. Kapag nagkamali ng hakbang ang Pilipinas, maaari itong madamay sa mas malaking sigalot. At kapag masyadong naging kampante, maaaring mawala ang sarili nitong boses. Kaya ang tunay na laban ay hindi sa pagitan ng Amerika at China. Ang tunay na laban ay kung kaya bang ipaglaban ng Pilipinas ang sarili nitong interes. Hindi bilang isang pawn, hindi bilang isang battlefield, kundi bilang isang bansang may direksyon, paninindigan at malinaw na pangarap. Sa huli, ang mas mahalagang tanong ay ito: kaya ba ng Pilipinas na piliing unahin ang sarili nito higit sa lahat? Dahil sa bagong mundo na hinuhubog ng kapangyarihan at tensyon, hindi ang pinakamalakas ang siyang nagtatagumpay, kundi ang bansang marunong magmaniobra sa gitna ng bagyo nang hindi nawawala ang sariling direksyon. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, nararapat lang ba na tumayo ang Pilipinas sa sarili nitong mga paa at gumawa ng sariling landas? O mas makabubuti kung pipili ito ng papanigan para masiguro ang ating seguridad at kinabukasan? I-comment lang ang inyong opinyon sa comment section below.
Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo ring i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com/theceboph. Maraming salamat sa panonood and see you next time.